Ang sabi nila kapag nakapagtapos ka raw ng pag-aaral, diyan magsisimula ang panibagong yugto ng iyong buhay at dahan-dahang makamit ang pangarap na inasam. Pero marami rin ang nagsasabi na kahit nakapagtapos na rin pag-aaral, mahirap pa rin makahanap ng trabaho at yan ang kwentong ating utunghayan sa video na ito. Pero bago natin ipagpatuloy, labis po akong nagpapasalamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Kaya naman tara, simulan na natin ang kwento. 2 buwan ang nakalipas mula noong nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo itong si Jason. Masipag, matalino, kaya naman siya ang napili bilang cum laude. Matapos kinuha ang lahat ng requirements sa paralan ay napagpasyahan ng binata na magtungo sa syudad para naman doon makipagsapalaran. Karamihan kasi sa syudad di sila makakahanap ng magandang trabaho. Kahit na nagmula si Jason sa isang mahirap na pamilya, marami pa rin ang mahanga sa kanyang abilidad. Kaya naman palaging mataas ang tingin ng mga magulang sa kanya dahil sa kanyang sakripisyo. Umaasa silang siya ang magtataguyod sa kanilang pamilya tungo sa tagumpay. Isang magsasaka ang kanyang ama samantalang katuwang naman ito ang kanyang ina. Nagmula sa isang mahirap na pamilya si Jason, kaya naman wala siyang ibang pangarap kundi balang araw ay magtatapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Bagamat nakatira lamang sila sa isang maliit na kubo, ngunit hindi ito naging hadlang para makapagtapos siya ng pag-aaral. Ipinangako niya sa mga magulang na gagawin niya ang lahat para guminhawa ang buhay nila, kaya naman wala siyang pag-alinlangan na nagtungo sa syudad. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina na si Mabel. Inakala niyang pagdating sa syudad ay magiging maayos na ang kanyang tirahan, pero nagkamali siya. Halos katulad lamang din ng tabi-tabing bahay nila sa probinsya. Jason, pasensya ka na. Pansamantala mo nandito ka muna sa maliit kong kwarto. Kaunting tiis lamang at ayusin natin ito. Naku, maraming salamat po, tiya. Malaking tulong po ito sa akin, lalo na at naghanap din po ako ng trabaho dito sa syudad. Si Mabel ay kapatid ng kanyang ina na naging matandang dalaga. Nasaktan kasi ito mula noong nahulog ang loob nito sa isang binatang mahal. Ngunit hindi ito matanggap ang pangyayari, kaya naman mula noon hindi na siya sumubok pang muli. Malaki pa rin ang pasalamat ni Jason dahil kung hindi nagmagandang loob ang kanyang tiyahin ay hindi niya alam kung saan siya titira. Isang umaga noon, maagang gumising itong si Jason para tulungan sa gawaing bahay ang kanyang tiyahin bago na ito pagpatuloy ang paghanap ng trabaho. Tiyang, nagluto na po ako ng makain ng agahan natin. Naku, ang sipag mo naman palang bata ka. Kung ganyan ba naman ay magkasundo tayo. Pagkatapos nilang kumain, agad na rin itong umalis para muling sumabak sa paghanap ng trabaho. Ilang linggo na rin itong nagbabakasakali, ngunit ni isa sa mga nakapag-interview sa kanya ay hindi man lamang tumawag. Inakala niya noon na madali lamang ang paghanap ng trabaho sa syudad, pero nagkamali siya. Lalo na at nangagaling siya sa isang hindi sikat na universidad sa probinsya. Minsan nang may nakasabay itong aplikante at nagbitiw ng isang masamang salita sa kanya. Kung ako sa'yo, huwag mo na ipagpatuloy pa ang paghanap ng trabaho dito. Masayang lamang lahat ng panghirapan mo dahil ang tinatanggap nila dito ay katulad kung nagmula sa isang kilalang universidad. Ikaw. Mayabang na panalita ng lalaking nakasabayan nito habang naghihintay sila ng resulta sa interview. Masakit bang isipin pero naging totoo ang sinabing lalaking iyon na mas pinili nila ang kilalang universidad. Laking panlulumo ni Jason dahil sa naging resulta ng interview. Pumasok ngayon sa kanyang isipan na mahirap din palang maghanap ng trabaho, tila nawala na ito ng pag-asa. Dahil nga sa hindi siya pinalad ay nakapag-desisyon itong si Jason na umuwi na lang muna. Kaya naman naisipan niyang tumawid sa kabilang kalye para sumakay ng jeep. Pero bago pa man nangyari iyon, napansin ni Jason ang isang matandang lalaki na tumawid sa kalsada, ngunit agad nitong hinabol ng binata dahil masagi ito ng isang rumargasang sasakyan. Hindi nagatubili itong si Jason para iligtas ang buhay ng matanda mula sa kapahamakan. Kaya naman sa mga oras na iyon ay naitulak niya ang matanda sa tabi, dahilan para siya ang mahagip at mapuruhan. Pagmulat ng binata ng kanyang mga mata ay hindi niya alam kung saan siya naroroon. Nasilayan na lamang nito ang matanda sa kanyang harapan at isang magandang dalaga. Mabuti naman, Mr. Imperial, at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sad ng dalaga sa kanyang harapan. Ano nangyari sa akin? Bakit ako narito sa ospital? Mr. Imperial, malaki ang utang na loob namin sa iyo dahil sa pagsigip mo sa aking ama. Pero ma'am, aalis na pa ako dito. Wala lang po akong mambayad dito sa ospital eh. Mr. Imperial, huwag kang mag-alala dahil sagot ko na ang lahat. Kumusta naman po kayo, sir?
Naku iho, kaunting galos lang naman ang nakuha ko. Pero kung hindi dahil sa iyo ay baka wala na ako. Anyway Mr. Imperial, I'm Diana Benaventura, the daughter of Mr. Gilbert Benaventura, founding CEO of the Rising Corporation. Ito kasing si Dad, sinasabi ko na sa kanya na wag lumabas ng office pero papili talaga. Siya nga pala, nabasa ko ang ilang mga resume mo, naghanap ka palang trabaho. Hindi ko alam kung bakit hindi ka tinanggap ng HR samantalang isa ka palang cum laude sa probinsya. Naku Ma'am Diana, ilang linggo na po ako naghanap ng trabaho dito sa syudad pero karamihan sa mga kumpanya ay binabase nila sa kung anong universidad ka nakapagtapos. Hayaan mo Mr. Imperial, ako na mismo ang kukuha sa iyo sa kumpanya dahil kakaresign lamang na assistant ko sa office. Hayaan mo kausapin ko ang HR na huwag mag-discriminate ng taong laking probinsya. Hindi niya alam na malay mo, magaling pala sila. Kaya welcome to the company. Dahil sa sinabi ng dalaga, hindi mapigil ang maiyak itong si Jason. Maraming salamat ulit Ma'am, Sir Gilbert. Nako Jason, kami ang dapat magpasalamat sa iyo dahil niligtas mo ang buhay ni Daddy. Siya nga pala, tinawagan namin ang tita Mabel mo. Pinalam namin sa kanya na nasa hospital ka at maayos ang kalagayan mo. So kapag naging maayos ka na, nakabukas ang pito ng kumpanya para sa iyo Mr. Imperial. Alam mo, hindi batayan kung saan ka nagmula eh. Ang mahalaga ay meron kang talino at galing sa pagtrabaho. Hindi mapaniwala itong si Jason sa naging takbo ng kanyang buhay. Tuloy na siyang natanggap sa kumpanyang pinagmamay-ari ng mga Benaventura. Dahil sa mas mataas na ang posisyon ni Jason sa kumpanya, mas sinuklian nito ang kagandahang loob sa dalaga sa pagtatrabaho ng maayos at tapat sa kumpanya. Dahil doon, inahon ni Jason ang buhay ng pamilya sa probinsya. Binigyan niya rin ng kaukulang tulong si Mabel dahil sa kabutihang pinagkaloob nito sa binata noong wala pa itong trabaho. Samantalang dahil sa husay at galing ni Jason sa kalakaran sa negosyo, hindi may tatanggi na mapahanga sa kanya ang dalagang si Diana dahil sa husay nito. Isang gabi noon, nagkaroon ng kasiyahan sa buong kumpanya. Dinaluhan ito ng mga empleyado at ilang mataas sa kumpanya, kasama na rito si Diana. Hindi may iwasang sumama ang tingin nito sa mga empleyado dahil sa panaylapit nito at chancing kay Jason. Inamin niyang gwapo itong si Jason at marami ding kababaihan ang nagkagusto sa kanya. Pero pati nga siya ay nahulog na rin ang kanyang loob. Ngunit hindi niya ito pinapahalata dahil siya ang boss at CEO ng kumpanya at nakahiya naman na pumatol siya sa empleyado at baka pagdating ng araw ay pagtawanan lamang siya. Kaya naman hanggang maingat na tingin na lamang ang ginawa ni Diana. Nag-isang anak lamang ito pero ni minsan ay hindi niya nakilala ang kanyang ina. Lumaki ito sa poder ni Gilbert na kinikilala niyang ama. Diana, may problema ba? Dad, hindi ko alam kung narapat ko bang sabihin to sa iyo ang totoo. Bakit anak? May problema ba sa mamalakan ng kumpanya? Wala naman Dad pero ano tong naramdaman ko? Hindi ko mapaliwanag eh. Sa tuwing wala dito si Jason sa office, hindi ako mapalagay. At gusto ko siyang makita palagi. Pero kapag nariyan naman siya at kausap niya ang ibang mga empleyado ay parang nainis ako. Ano ibig sabihin nun Dad? Naku Diana, mukhang confirm na. May lalaki kang nagustuhan pero natatakot ka lang. Sino siya? Kilala ko ba siya? Katapat na ba sa'yo itong si Mr. Punsalan? Naku Dad, hindi siya. Dad, wala akong gusto sa kanya dahil isa siyang babaerong lalaki. Kaya nga humanap ka ng taong magmamahal sa'yo na totoo, Dayan. Dad, paano kung sabihin ko sa'yo na si Jason Imperial ang gusto ko? Papayag ka ba? Ha? Si Jason? Anak, wala ka bang ibang natitipuhan? Dad, ewan ko. Siya lang yung laging pumapasok sa isipan ko eh. Dayan, pag-isipan mo ito ng mabuti, na maigi, baka naman nabibigla ka lang. Ewan ko Dad, naguguluhan ako. Samantalang halos 20 taon na ang nakalipas, hindi pa rin nabubura sa isipan ni Gilbert ang tunay na babaeng nilaman ng kanyang puso. Muli pa kaya silang magkita sa huling pagkakataon? Samantalang papayag kaya itong si Mr. Gilbert sa pinagtapat ni Diane sa kanya? Ano kaya ang magiging bunga nito kung sakaling malaman ng binata na may gusto sa kanya ang boss? Ito na kaya ang dahilan para umiwas na siya sa dalaga. Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa buhay ni na Jason at Diane. Kung nagustuhan niyo ang ating part 1 ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po.